Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ayun. Magandang Bangag. araw mga bossing. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at mga nakasubscribe sa pinakawalang kwentang vlogger sa balat ng YouTube. Magandang araw. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay, mga bossing? Buhay pa ba kayo? Ay, maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating channel. Salamat din po sa lahat ng mga nagla-like, nag-share, nagko-comment. Oo, maraming salamat din po sa mga bagong subscriber natin at doon sa mga nagsa-super thanks. Maraming salamat po sa inyong pag-share ng inyong blessing dito sa ating channel. Ayan, magandang araw. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang ulo, katawan, balon-balunan ng lahat ng mga demonyo, santanas, kawatan, lahat ng mga magnanakaw, mambubudol, sinungaling, lahat ng mga banal na aso, santong kabayo, sa pamahalaan, mga demonyo, santanas, Judas, Barabas, Estas, mga buwisit. At mga bossing, ay talaga naman na mainit pa rin ang politika sa bayang Pilipinas at kakatapos lamang po ng eleksyon ay nakafocus na po ang mga Pilipino sa darating na namang panibagong eleksyon. Pero congratulations muna. Meron din nagawang matino si Romualdez. Pero syempre sa tulong ni Senator Bato de la Rosa. Kasi syempre kaming mga gun enthusiast. Meron kasing bagong batas na Meron bagong batas na naisapat naipasa na. Kung saan ay na yon? Ayan, kung saan yung gun ban ay shortened na from 6 months to 45 days before and 5 days after election. Nga tungkol to sa mga kabeng-beng natin Oo, instead of tumatagal minsan ng tumatagal ng ilang buwan, 6 na buwan. Ngayon 45 days before and 5 days after election day. Yung gun ban natin, which is okay kasi kaya ka nagrehistro ng baril na iyong dadalhin para ma-protectionan mo yung iyong buhay. Syempre, kung ikaw wala kang pang-protection sa buhay mo, alam mo ng delikado buhay mo, syempre yung mga kriminal hindi naman magre-rehistro ng mga baril nila yan. Hindi naman yan gagamit ng mga baril na nakapangalan sa sarili nila yan. Logil-logi ka na. Syempre sila, yung mga masasamang loob, hindi naman yan sumusunod sa batas. So wala kang panabla, ika nga. So at least 5 days after election day, pwede ka na ulit magdala ng legal ng pamproteksyon mo sa sarili mo, lalong-lalo na ngayon. Napakaraming mga satanas, napakaraming mga demonyo, napakaraming mga kriminal sa kalsada. At ang dati mga bossing, 50 lang yung bala na pwede mong dalhin. Tapos dati gano'n 50 lang yung pwede mong dalhin na bala. At pwede mong bilhin. Ngayon, pwede ka na makapagdala ng at least 500 rounds kung ikaw ay hindi nag-i-sport. Pero kung nag-i-sport ka naman, pwede ka nang magdala ng hanggang 5,000 bala. So maganda rin yan kasi syempre kapag kamura ang bala, pwede ka na mag-stock. Hindi naman nagano yan, hindi naman yan nag-expire.
Tapos, ito ang pinakamaganda sa lahat. Yung permit to carry or PTC, oo, dati 2 taon lang yung validity niyan. So sa mga valid pa yung kanilang PTC, aabot na yan hanggang 5 taon. Tapos ang business license ay aabot na ng 10 taon. Ito ay dahil kay Martin Romualdez at kay Senator Bato de la Rosa. So maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo dahil sa batas na yan, at least kahit papaano yung mga pasado naman at legal na humahawak ng mga armas ay kahit papaano medyo gumaan-gaan yung kanilang burden. Medyo mahal din kasi. Mahal din kasi talaga kapag ikaw ay magmamay-ari ng for self-defense na kagamitan. Mahal din 'yan. Kasi pag bumili ka ng firearms alone, the firearms alone costs around 50 to 100,000 to 200 to 1 million. Ganun yan. Tapos syempre, kukuha ka pa ng LTAP. Syempre, gagastos ka dyan. May mga kaukulang testing yan. Mga neuropsychiatric, drug test, and all. Pagkatapos niyan, irirehistro mo pa yung firearm sa'yo. Ayun nga yung 10 taon na rehistro ng baril sa'yo. Pero yung permit to carry, dati 2 taon lang. So ngayon, yung permit to carry, ano na yan, hindi ko alam kung tapos na itong batas na to, pero yung layunin nito is gawing 5 taon na yung permit to carry. Dati kasi every 2 years nag-expire yan. So syempre, every expiration, gagastos ka para makakuha ka ng permit to carry. Pero good thing. Kasi kahit papaano, merong batas na ginagawa at nagawa para sa mga kababayan natin na hindi naman para sa mga kababayan natin na nais nilang magkaroon ng proteksyon sa kanilang sarili at mga galing ang mga shooters natin sa Pilipinas. Mga galing ang mga shooters natin sa Pilipinas, mga boss. Kaya ayan. That being said, mga bossing, tayo ay magkwentuhan na patungkol sa mga issues na nagaganap sa bayan natin Pilipinas. At nakakatawa yung mga balitang napapanood natin dahil kamakailan lamang ipinaliwanag nga natin sa inyo sa previous vlog natin kung yung tungkol dito sa remanding. So, dahil ang impeachment ng bawat impeachment is unique. Sa history ng Pilipinas, meron pa lang tayong actually tatlong impeachment. Una kay Era, pangalawa kay Corona. Hindi ko alam yung kay Sereno kung counted ba yon, pero ito yung pinakabago, yung kay yung kay Pangulong Duterte, Sara Duterte. Ay, Pangulo, di pa Pangulo eh. Dito kay Vice President Sara Duterte. Every impeachment is unique. Pero ang pinaka-unique, etong kay VP Sara. Kasi yung kay VP Sara na impeachment, unang-una sa lahat, ginanap siya or ipinasa siya bago mag-eleksyon. Tapos inabutan na ng eleksyon. Tapos ang pinakamasaklap, tatawid pa siya sa susunod na Congress. So, wala tayong kumbaga maraming precedents or maraming mga jurisprudence. Wala tayong maraming babalikan na mga rules gawa ng bawat impeachment nga na nangyari or ginawa dito sa Pilipinas ay unique.
Oh, tapos yung mga posisyon ay mga unique din. Isang speaker of the, isang justice secretary. Ay hindi, justice secretary. Isang Supreme Court justice. Tapos isang presidente, ngayon naman vice president. So magkakaiba talaga at saka yung timeline din. Oh, so parang mag-e-election noong final. Tapos ipinasa sa Senado, mag-e-eleksyon. Tapos ng eleksyon, so 19th Congress to 20th Congress, kumbaga, palipat na tayo ng panibagong kongreso. Pero 19th Congress siya ipinasa. So ngayon, ang tanong, kung tatawid ba ito sa 20th Congress, nag-adhere ba sila sa one impeachment per year? Yan yung mga question. So it's unique. Ibig sabihin wala pa talaga tayong rules na pwedeng sundin patungkol dito. Meron impeachment rules na ginawa pero dahil nga kumbaga yung impeachment rules na yan in place pero hindi yan siya nagtatapos dyan. Hindi na yan yung parang masasabi natin na 10 commandments. Hindi na pwede maging 11. Yung 10 commandments, 10 lang yun. Oo, naka-stuck na siya doon. Pero itong rules ng impeachment, mga bossing, hindi siya sarado. Bukas siya. Kasi nga hindi tayo laging nagkakaroon ng impeachment. So every time na mayroong mga ganitong bagay, talagang malalim yung debatehan. Nagdedebate lahat kung sino ang tama, sino ang mali, ano yung dapat gawin, ano yung hindi dapat gawin. Lahat nag-a-assume dahil nga hindi tayo sanay na merong ganitong klase ng proceedings dito sa Pilipinas. So ano ang gagawin natin? Ang gagawin natin, we will start a new precedence. Ngayon dahil ito yung mga sitwasyon, sa susunod na maulit ito, mag-a-adjust na ngayon yung rules ng impeachment na yan. At sino ang magsasabi whether lumabag ka ba sa batas, sumunod ka ba sa batas, ito yung tama, ito yung mali. Ang pwede lang pong mag-distinguish at magsabi whether tama o mali yan po ang Supreme Court. Kailangan po mahabang pag-iisip, pagtatalo-talo. Diyan sa Korte Suprema may oral argument para magkaroon tayo ng panibagong panuntunan. Sila ang magdi-decide ano yung tama at ano yung mali. Walang iba sa bayang Pilipinas kay presidente kang kupal ka, kay abogado ka, kay congressman, senador ka. Wala pong magsusupersede sa kapangyarihan ng Korte Suprema para mag-interpret ng batas. Boss Dada, sila nga gumagawa ng batas, congressman tsaka senador eh. So bakit hindi sila dapat mag-interpret ng batas? Ayun, kasi nga po hindi nila mandato yun. Gagawa kayo ng batas and then isi-certify yan ng presidente and then Supreme Court ang i-interpret niyan. Ano yung tamang approach? Ano yung tamang interpretasyon? Ganun yun. So sana naintindihan nyo na yung sistema. Ngayon, yung ginawang remanding ng Senado, tama ba yon o mali? Papaano mo masasabing mali yun? At papaano mo rin masasabi na tama yun? Wala ngang precedence. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari yun. Sinong gago ang magsasabi na tama o mali yun? Sa mga normal na mga politiko, kahit abogado ka pang hayop ka, kahit judge ka pa, kahit dating Supreme Court Justice ka pa, kung hindi ka na aktibong Supreme Court Justice, hindi ka pa pwedeng hindi ka pwede kang mag-speculate, pwede kang mag-lecture, pero hindi mo pwedeng sabihin na ikaw yung tama. Bakit? Kasi hindi ka na membro ng Korte Suprema.
isang ano lang po, isang ahensya lang po ng gobyerno ang magsasabi kung ano yung tama at mali, lalong-lalo na dito sa impeachment ni VP Sara, lalong-lalo na dyan sa remanding. Yun lamang pong, wala pa pong nangyaring ganyan. Ito pa lang po ang kauna-unahan. Kaya kailangan pagdebatihan pa yan doon sa kataas-taasang hukuman. They just assumed, itong mga senador just assumed na since it's kumbaga function of any court in the country to remand, lalo na kung nakikita nila ng depektibo, they assumed na kapag na pwede nilang gawin yon sa pwede nilang gawin yon sa impeachment court. Kasi korte rin sila eh. Now, sino magsasabi na mali at tama yung ginawa nila? Pwede nilang gawin. Bakit? May kapangyarihan silang gawin yun. But again, merong korte na mas mataas sa kanila. Sino yun? Yun po ang Supreme Court. So ngayon, kung kini-question natin kung ano yung nangyari, tama ba yan o mali, kailangan nandalin sa Supreme Court yan. Because it's not up for the Congress to say it's unconstitutional. Unang-una sa lahat, hindi naman talaga sila ang dapat nag-i-interpret ng konstitusyon, mga ogag. Lahat yan is all propaganda. Ginawa nila ng Congress yung sa tingin nilang tama. Nagreklamo ba Senado? Hindi. O ngayon, ang Senado, ginawa rin nila yung sa tingin nilang tama. Nagreklamo ba ang Kongreso? Oo. Nag-iiyak ang mga buwaka ng ina. O ngayon, so sino mas tama sa kanila? O ang tama ba, Senado o Kongreso? O malalaman yan kung magpa-file kayo kanya-kanya ng mga kaso sa Supreme Court. Kanya-kanya ng claim ninyo sa Supreme Court, and then let the Supreme Court decide kung sino ang tama sa inyong dalawa. Yan po ang sitwasyon ng batas at ganyan po tayo. O para mas maintindihan natin yung sinasabi ko, pakinggan natin itong report ni Ed Lingao. Medyo nagka-rumble-rumble na sa issue ng impeachment dahil tumuwid na po ito sa mga bagay na wala pala tayong karanasan. O nga't mayaman na Gets? Tumawid po ito sa isang bagay na wala tayong karanasan. So who will decide whether this first instance yung mga nangyari because of this first instance tama o mali? Sino ang magsasabi niyan? Parang fake news din yan. Sino ang magsasabi kung sino ang fake news? Ano ang fake news? At sino ang nagsasabi talaga ng totoo? Hindi ba mahirap malaman kung ano yung totoo sa hindi? Bakit? Mahirap malaman yan dahil nga walang ahensya ng gobyerno ang nagsasabi na etong mga balitang to ang totoo, ito ang mga balitang to ang tama. Kumbaga, walang inatasan ang Diyos at ang gobyerno na magsabi kung sino ang tama at mali. Kaya nagkaroon ng mga batas patungkol sa slander, libel, cyber libel, di ba? Para magamit ninyo at magkaroon ng kumbaga magkaroon ng ahensya ng gobyerno na magpapatunay whether yung claim mo or yung claim niya ay yun ang tama o mali. Magsasampa tayo ng kaso. Laging ganun yun eh. Syempre ako bilang agrabyado, sasabihin ko na agrabyado ko. Yung namang umagrabyado sa'yo, sasabihin niya siya agrabyado. Siya yung biktima. So lahat tayo biktima. So sino ngayon na magdi-distinguish? Sino ngayon na magdi-decide kung sino sa ating dalawa ang nagsasabi ng totoo? Hindi ba korte? Laging ganun. So dito rin, since ito yung kauna-unahan, sino magsasabi ngayon kung tama ba itong ginawa ng Kongreso o hindi? Kasi sa mga Duterte supporters, itong ginawa ng Senado, victory for them. Pero dito naman sa mga anti-Duterte, itong ginawa ng Senado, parang kahindik-hindik na sa kanila. Tinan mo yung diferensya, makikita mo yung diferensya.
ng mga tao dito sa Pilipinas. O diretso natin 'to. Ating karanasan sa mga impeachments sa loob lamang ng higit Yan pala, yung kay Mercedita Gutierrez, kay Erap at saka kay Renato Corona. O, so, tatlo pa lang sa history ng Pilipinas, ilan siglo na tayo, tatlo pa lang yung na-impeach at magkakaiba pa ng posisyon. O, hindi ba? Dahil yung pang-apat na magkakaroon ng impeachment case, yun yung kay VP Sara, which is Vice President, i-impeach mo. Di ba? isang dekada, Tatalunan pa nga kung halimbawa ang Vice President impeach, sinong papalit sa Vice President isang Pangulo, isang Chief Justice at isang Ombudsman. Pero ngayon lamang sa impeachment ni VP Sara Duterte, makakaranas tayo ng impeachment na tatawid ng eleksyon at ng dalawang magkaibang kongreso, ang 19th and 20th Congress. Magbabago ang ilan sa mga hurado. At ngayon lamang din tayo makakaranas ng impeachment court na ibinalik ang reklamo sa Kongreso. Pwede pala yun. Actually, pinag-aawayan pa kung pwede nga yun. Dahil sabi nga nila, pagdating sa impeachment, sui generis. Unique po siya. Maraming bagay sa kanya na wala ang kahalintulad. At dahil po dyan, maraming mga bagay na ngayon pa lamang masusubukan at hindi po natin alam kung paano ito magtatapos. Halimbawa, ang amended motion ni Senator Judge Bato de la Rosa na ibalik ang Articles of Impeachment doon po sa Kongreso. Wala pong provision sa konstitusyon tungkol sa pagbabalik. Diba? Walang provision sa konstitusyon. Tama o mali? Sabi nung iba, mali yan. Wala nga sa konstitusyon pero ang Senado po ay meron po silang kapangyarihan na gumawa ng sarili nilang rules. Hindi lang po kasi isang tao ang kumbaga, hindi lang po isang tao ang Senado. Ang Senado po, 24 sila. So when they make a motion or when they make a decision, it has to be voted. Pinagbotohan. Itong motion na ito, pinagbotohan ng itinalaga ng batas na legal na na gumawa ng mga rules. Hindi ba? Mayroong mandato ang Senado na gumawa ng sarili nilang rules. Kaya nga madami sila diyan Meron silang pag-uusapan and then yung pag-uusapan nila will come up into whatever and then that whatever pagbobotohan yan. Majority wins. Ngayon kapag pinagbotohan yan at lahat naman ng mga ng mga senador na ito ay legal at sumumpa na gagawin nila, ipagsusunod sila sa batas, gagawin nila ang mandato ng tao. So yung yung kanilang panunumpaan na yun ay magsisilbing batas. So illegal ba yun o hindi? Legal yun. Nasa kapangyarihan nila yun hindi ba? Whether it is constitutional or not, sinong magsasabi? Supreme Court. Supreme Court. Hindi Congress, hindi si Chel Jokno, hindi si Leila de Lima. Sino ba yung mga putang ina niyan? Hindi yung mga makakaliwa na si Renato Reyes na pagkahaba-haba ng baba. Hindi hindi yung Bayan Muna, hindi yung Akbayad, hindi yung ACT Teachers Party List ang magsasabi whether itong ginawa ng Senado ay constitutional or not. Putang ina nyo, gusto nyong sumunod tayo sa konstitusyon. Ang sinabi ng konstitusyon, isang reklamo ng impeachment, 1 taon. Kung hindi ba kayo mga bobo, 3 impeachment complaint ang ipinasa ng mga kupal na mga makabayad black. 3. So sumunod ba kayo sa batas o hindi? Ang usapan, kung batas ang pagbabasihan, hindi ako eksperto pero ito ang naririnig natin, sinasabi ko lang, na kapag ikaw ay merong impeachment complaint, dapat yan tatanggapin ng secretariat yan at dadalhin sa Speaker of the House. And then, magdi-decide po ang Speaker of the House kung itatakel ito ng plenaryo nila o hindi. Kung hindi, dapat may rason kung bakit.
Kung itatakil ito, dapat ang magiging botohan is impeached or not impeached. Ganun lang yun eh. Anong ginawa ng putang inang Congress sa tatlong sa tatlong impeachment complaint na yan? Anong ginawa nila? Hindi nga nila pinag-isa eh. May dumagdag pa pang-apat ang nagdemanda or ang nagpasa ng impeachment complaint sa Kamara, yung mga pare. Pang-apat. O ano nangyari dun sa tatlo? Akala ko ba isang impeachment complaint 1 taon? Hindi ba palpak yun? Hindi nyo nga masagot-sagot yun eh. Hindi nyo pa nga dinideny yung sinabi ni Toby Chanco na nagkabayaran para pirmahan niyang articles of impeachment na yan eh. Hindi nyo sinasagot yung dalawa na yun? Putang ina nyo. Nagpamisa pa kayo. Mamaya puntahan natin yan. Pero tuloy natin to. Ng articles of impeachment sa Kongreso. Wala rin banggit nito sa rules of impeachment ng Kongreso o ng Senado. Pwede bang gawin ito? Well, ginawa na nga po ng Senado. Ang tanong kung ito ba ay pinapayagan. Pero sino magsasabi kung ito ay papayagan? Ang Korte Suprema ba? May ilang desisyon na po ang Korte Suprema sa nakaraang mga impeachments. Pero wala pa tungkol sa isyong ito mismo. Wala pa. So kailangan dalin lahat ng mga nakikita nating irregularities dito sa Korte Suprema. Now, yung kampo ni VP Sara, nag-file na at marami pa kami. Kasama kami sa mga nag-file ng TRO. Diyan sa impeachment ni VP Sara dahil nga hindi sila sumunod doon sa batas at politika lang ito. Nagsampa si Atty. Torion, kami yung isa sa mga tawag din petitioners. Tapos meron pa siyang panibagong isinama doon sa una ng TRO. Yung additional na information documentation tungkol doon sa una naming isinampa. Ang VP Sara nagsampa rin ng sarili niya. So meron ng dalawa. O hindi pa sumasagot ang Supreme Court. At walang ibang may kapangyarihan. Walang ibang may karapatan na magsabi at mag-interpret ng batas kundi ang Supreme Court. Sila po ang kataas-taasan hukuman. Wala na pong mas tataas sa kanila. Oo. So dapat talaga kung ano man yung nakikita natin ditong mali, kung ang Congress nakikita mali ang ginawa ng Senate, dapat iakyat ng Congress yan sa Supreme Court. Pero bakit hindi nila ginagawa? Di ba? Kasi nga masyadong matagal 'yan. Kailangan na nilang masiraan si Inday Sara ngayon pa lang. Wala naman talagang accountability dito. Kaya nga tama yung sinasabi ni Amy Marcos na anong accountability, mga ulul kayo? Ang sinasabi ninyo, wala naman nakukulong dito sa putangin ng impeachment proceeding na ito. Napapatalsik lang. So asa na accountability dun? Kung accountability ang hinahanap mo, dapat may kulong. Kung ikaw ay lumabag sa batas, dapat makulong ka. Ganun ang accountability. Ang daming isinampang kaso kay VP Sara ng Department of Justice at ng kung sino-sinong individual. Nandoon ang accountability. Kasi kapag natalo si VP Sara sa mga kaso na yan, pwede siyang makulong. So ayun ang accountability. Pero dito sa Senate, dito sa impeachment na ito, walang accountability to. Kasi tingnan mo, kapag ikaw ay na-impeach, ano lang ang magiging sentensya mo? Matatanggal ka sa posisyon. Ano yung posisyon mo? Political. Pangalawa, perpetual disqualification sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Ano yung gobyerno? Politika. So, ibig sabihin, yung impeachment, politika lang. Asan ang accountability dyan? Napipigilan nyo lang yung pinai-impeach ninyo na makatakbo sa susunod na eleksyon. O di ang ibig sabihin, politika yan. So nasan yung accountability sa politika kung talagang naghahanap tayo ng accountability? Silya Electrica sa lahat ng mga kawatan sa Pilipinas. Yan nga ang pinanunukala ni Pastor Apollo Kibuloy.
na zero corruption, dapat ibitayin lahat ng mga magnanakaw. Kay maliit, kay malaki, pag nagnakaw, pera ng gobyerno ginasta. Dapat, ano yan, dinidedo yan. Patayin. O hindi ba? Sunod na tanong na wala ring malino na sagot. Utos ng Senado sa Kongreso i-certify na hindi dito nilabag ang constitutional ban ng one impeachment complaint per year. Ang tanong naman ng ilang dalubhasa, kung sasabihin din pala ng Kongreso na nilabag nito ang konstitusyon, bakit pa nito inakyat ang impeachment complaint? At ang pangalawang Ang sagot doon, nilabag nila yung sarili nilang batas, inakyat nila yan dyan kasi gusto nila na yung bola mapunta sa kanila at saka gusto nila magkapera diyan sa impeachment. Hindi ba nga nagkabigayan, sabi ni Toby Chanko? So gusto nila magkapera, pagkapirahan yan. In order for them to have money, ano tayo ng impeachment, patagusin na natin yung impeachment para itong amo natin na si Tambalugaw, gustong-gusto maging presidente niya ng Pilipinas. Para masiyahan siya, nagkapera na tayo, wala pa sa atin yung burden, nandiyan sa Senado. Puta, matatalino yung mga senador. Mas matatalino kaysa sa mga kupal na congressman. So, ang sagot doon sa tanong mo na kung illegal ito, bakit nila ito inakyat? Kasi sa pera, kasi sa corruption. Ganun lang yun, Edlinga. Huwag ka na magbulag-bulagan. Alam mo na may sagot dyan. utos ng Senado ng Senate Impeachment Court sa Kongreso, isa raw assurance mula sa susunod o sa 20th Congress na nais itong ipatuloy ang impeachment complaint. Ang susunod na Kongreso po ay wala pa. Mabubuo pa lamang ito sa Hulyo 28 para sa sona ng Pangulo. At ito pa po, kasabay ng mga utos nito sa Kongreso, inutusan na rin ng Senate Impeachment Court si VP Sara Duterte. Ano ba sinisigaw ng mga komunistang kupal? Ang sinisigaw nila, kayong mga senador, tanggapin ninyo yung trabaho, mandato nyo yan, yung dinggin. Yung impeachment ni VP Sara, anong ginawa ng mga senador? Tinanggap nila. Nag-convene sila bilang impeachment court. Nakarobe na nga sila. Nanumpa sila, nag-take oath sila isa-isa. So anong tawag doon? Nag-convene sila. So nag-adhere ba ang Senate sa kanilang mandato? Oo. Nag-convene sila eh. So anong iniiyak nyo? Sabi ng mga universities, kailangan tanggapin ng Senado yung mandato, gawin ng Senado yung mandato na dinggin yung impeachment ni VP Sara. Ginawa ng Senado, ba't galit na galit pa rin kayo? So, ibig sabihin, isinampan nyo tong kasong to at talagang gusto nyong manalo. Kung hindi may impeach si VP Sara, regardless kung sumunod o hindi sa batas, itong Senado, kahit na sabihin na natin na itong Senado na to ay talagang hindi na ni-remand, tinuloy-tuloy yung hearing na yan. I am pretty sure na kapag ka na-acquit si VP Sara, putang ina nyo, magrarally pa din kayo. Magpo-post pa rin kayo sa mga social media nyo na patay na demokrasya. Galit pa rin kayo kay VP Sara. So, anong punto nitong impeachment na ito? Sasabihin nyo na there's nothing personal. There's nothing personal? Putang ina niyan, saan ka makakita ng Vice President gusto nyong ipatanggal? Hindi ba? Ang dami-dami magnanakaw sa Pilipinas. Nandyan yung mga congressman na magnanakaw. Nandyan yung mga pagnanakaw dyan sa Malacanang. Napakalalaking mga pera yan. Ang daming mga expose patungkol sa mga kahayupan ni Zaldico. Hindi ba? Sa mga kahayupan ni Romualdez na may kaso pa ng bribery. Tapos si Inday Sara ang magnanakaw. Putangin natin ninyo si Rog Gutierrez. Gaano karaming kontrata ang nakuha ng kupal na yan? Si Ortega, tingnan nyo kung gaano karaming kontrata nakuha niyan. O tingnan ninyo si Zaldico tsaka yung kumpanya niya kung gaano karami ang kontratang nakuha at nakukuha nila. O simula nung sila'y umupo dyan, hindi ba conflict of interest yan?
Oh. Yun ang dapat iniimbestigahan nyo. Yung mga pagnanakaw nyo. Because again, kung titingnan natin yung dami ng mga kontratang nakuha ninyo sa gobyerno habang kayo'y nasa gobyerno, bilyon-bilyon. Si Inday Sara, wala pang 100 milyon. Yung notice of disallowance na sinicertify naman ng COA na walang issue. Ginagawan nyo lang ng issue tapos sinahabol natin. So whether ito si VP Sara ma-impeach o hindi, kahit ma-acquit siya dyan sa Senate at mapatunayan niya na wala siyang masamang ginawa, masama pa rin siya sa paningin nyo. So what is the whole point of this impeachment? Kung gusto nyo lang masunod yung gusto nyo. Ang problemang malaki kasi, ganito. Ang problemang malaki, si VP Sara, ang nasa likod niya, mamamayang Pilipino. Buong sambayan ng Pilipinas. Kayo, ang mga nasa likod nyo, alam nyo kung sino? Bukod sa mga komunista, yung pera. Nasa inyo ang kapangyarihan. Pero hindi nyo naiintindihan na ang demokrasya, ang kapangyarihan niyan, tao, hindi pera. So, kung kakampi ni VP Sara ang demokrasya at nasa likod ni VP Sara, nagrarally sa likod niya lahat ng mga Pilipino, hindi siya magkakamali. At mae-expose yung kahayupan nyo dahil mga kawatan kayo lahat. Na magbigay ng sagot sa mga kasong kanyang kinakaharap sa loob lamang ng 10 araw, 10 days deadline. Matapos niyan, ang mga House prosecutors naman ang bibigyan ng Senate Impeachment Court ng 5 araw para sagutin ang sagot ni VP Sara. Yun lang, pinasasagot na sa Vice Presidente ang mga alegasyon na pinabalik naman ng Senate Impeachment Court doon sa Kongreso. Lahat po yan, ilan lamang sa mga bagong isyong kinakaharap ng Senate Impeachment Court at ng taong bayan. Iba't iba ang mga sagot, depende po kung sino ang iyong tatanungin. Yun, iba't iba ang sagot, depende kung sino yung tatanungin mo. So, with that, let's say 5 yung nagsasabing mali, 5 yung nagsasabing tama, so sino yung tama ngayon? Who will decide? You know who? Aside from Supreme Court, taong bayan ang magde-decide kung ano yung tama para sa kanila. And sila ang nakakaramdam kung ano talaga yung merong direktang epekto sa kanila. Imagine, if VP Sara will get impeached, wala tayong kandidatong matino sa 2028. Ano mangyayari sa Pilipinas? Wala nga nangyari sa Pilipinas nitong 3 taong huli. Tingnan mo gaano kagunggong si Bongbong Marcos na iipunin yung baha. Kita mo, sa tuwing bumabaha, putang ina, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ang sinasabi niya, hintayin humupa. Akala ko ba ipunin mo tapos hihintayin mong humupa? Tanga ka talaga. Meron na naman siyang bagong sinabi dyan sa San Juanico Bridge. Sinabi niya dyan sa San Juanico Bridge, parang sinisisi na naman niya itong si Pangulong Duterte na hindi daw na-maintain for the last 3 years yung tulay na yan. Abay putang ina nyo pala, si Richard Gutierrez na ang nagsabi taon-taon hinihingi ng DPWH yung rehabilitation budget ng tulay na yan. Putang ina ng pinsan mo, hindi niya binibigay. Tapos ngayon si Duterte may kasalanan. Tanga ka ba? Nakita mo ba kung gaano karaming tulay at kalsadang pinagawa ni Duterte nung panahon niya, may pandemic pa? Tarantado ka? Bobo ka talaga, Bongbong. Nuknukan ka ng tanga. Magrereklamo ka sa gobyerno, gobyerno mo yung may kasalanan. Let's say for example, for the past 3 years, hindi yan nagawa. May pandemic. Sige, hindi naman nadadaanan yan ng pandemic Pero 3 taon ka na sa posisyon, putang ina, sinisisi mo pa rin sa nakaraang administrasyon. Gago ka pala yung nakaraang administrasyon, pinakulong mo na nga. Ano pang gusto mo? Gusto mo pala na yung nakaraang administrasyon ang sisihin. Dapat, yung nakaraang administrasyon na lang ang paupuin natin para matapos ng paghihirap nitong kupal na ito. Wala ka talagang alam.
Oh, hindi ba? Oh, so dito naman tayo ngayon sa mga sa mga sa mga congressman. Hindi dito. Sana 'yon? Ito, nalalabuan daw yung mga congressman. Nalalabuan daw sila sa sa issue ng pagbabalik sa kanila. Putangin na, paano hindi kayo malalabuan? Lumabag kayo sa batas. Pakinggan natin 'to. Hindi mo natatanggapin ng Kamara ang binalik na articles of impeachment ng Senado laban kay VP Sara Duterte. May kalabuan daw kasi ang ipinunto ng Senado. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Anong malabo doon? Ano nga malabo? 'Di ba pinaliwanag na nga ilang beses Di ba kayo nakikinig? Ibinabalik sa inyo kasi nga mali yung ginawa nyo. O kailangan nyo patunayan na sumunod kayo sa batas kasi ayon sa batas isang impeachment, 1 taon. Merong 4 na impeachment complaint. Yung pang-4 ang ginamit nyong article. So, mali yun. Dapat, kung may articles of impeachment, dapat yung una. Bakit umabot sa 4? Ano nangyari doon sa 3? Ano pa? Ulitin natin. Sabi ni Toby Chanko, binayaran daw kayo para pirmahan tong impeachment na ito. Ibig sabihin, hindi natural, hindi normal. Yung sistema, proseso, hindi dumaan to sa due process. Bakit? Kasi nagbayad para pirmahan, hindi nag-usap-usap, nagdebate para pirmahan. Yung articles of impeachment, tama? So yung pa lang, mali na eh. Doon pa lang, mali na. Tapos nalalabuan kayo. Talaga, sabi nga, pag magnanakaw, hindi naman namin yan. May nakita ka ba magnanakaw kahit nga nahuli mo na nasa loob ng bahay mo eh. Pag tinanong, ba't nandito ka? Putsa, magsisinungaling pa rin yan eh. Ganyan yung mga kawatan, hindi yan naamin sa pagkakamali nila. Sa isang misa sa Batasang Pambansa, ipinagdasal at binasbasa ng mga kopya ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang homily, may pasaring si Father Flavie Villanueva sa mga senador na bumotong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Ang mga taong humusga 18 Itong putang inan to, ito yung paring adik. Ito yung paring nasa seminaryo na, nagmimisa na, putang ina, nagsasyabu pa. Tapos itong puki ng inan to, ito ang nagdadasal sa mga congressman. Tingnan mo naman, di ba? Tangina, binaboy nyo yung abito. Ang misa dapat ginagawa sa simbahan. Ginagawa lang yung misa sa ibang lugar kapag ka may mga, halimbawa, may patay, ganyan. Saka putang ina, tingnan mo yung mukha mo, ngiwing-ngiwi ka na siguro tuyot na yung utak mo, kakasyabu. Tapos ikaw pa ang ng misa at ikaw magsasabi na mga hudas ang mga senador. Putang ina nyo, tingnan ninyo, gusto nyo na magkasundo kayo ng Senado, pero tinatarantado nyo yung Senado. So ngayon, sa tingin ninyo, maaayos pa ito sa ganitong panalig? Pinapabayaan nyo na taxpayers money ang nagbabayad dito sa opisina ninyo, tapos may mga ganitong aktivista na mga pare na nagsasalita. Saan ka makakita? Tingnan mo Project Paghilom daw. Anong klaseng hilom ang mangyayari kung yung nagsasalitang mga paring mga Padre Damaso, yung mga kriminal na mga pari na nagsasalita, puros katarantaduhan yung lumalabas sa bibig? Anong paghilom ang mangyayari dyan? Alam mo, dapat ang ginawa nyo dito sa Congress, putang ina, eksorsismo. Kailangan naghanap kayo ng pare na magaling sa exorcism. Sino bang pare magaling sa exorcism? Sino ba to? Si Kia. Yan. Si Father Kia, nag-aral mismo sa Vatican yun ng exorcism. Sa dami ng satanas at sinasaniba ng demonyo dito sa Kongreso, dapat talaga si Father Kia nandiyan dyan para i-expel lahat ng mga demonyo sa Kongreso. Kasama na tong putangin ng pari na ito. Pukinang ina nito.
Dapat ang inaatupag mo, Pader, inaatupag mo, Pader, yung magpakalat ng salita ng Diyos, hindi salita ni Satanas. Oo, puros ka sa kademonyohan yung ginagawa nyo. Saan ka makakita? Nagdadasal kayo diyan sa kongreso, tapos putay na puros katarantaduhan yung lumalabas sa bibig ninyo. Dapat kapag ikaw ay nagpapakalat ka ng salita ng Diyos, alam mo bang salita ng Diyos ay lahat yan mabuti? Walang masama, lahat yan mabuti ang pangaral ng Panginoon, tapos ginagamit nyo sa kabulastugan. Tang-inan tong pari na to, gusto mo palang maging politiko, sana tumakbo ka. Kaya magpari. Tang-ina ka. Ang kapal ng mga mukha ninyo na gamitin pa ang Diyos, gamitin pa ang simbahan sa katarantaduhan nyo. Alam mo, ganito yung mga banal-banalan. O, ganito yung mga kapitbahay natin na putang ina sobrang mga banal na aso. Yung mga tipong putya lahat ng misa inaatinan, pero ang lalakas magmura, ang lalakas maliit ng kapwa nila. Oo, ito yung mga kapitbahay natin na putya sa ulo ang Stations of the Cross. Pero putang na kahit minsan, hindi na kay halubilo sa mga kapitbahay yan dahil mata pobre. Maraming ganyan. Yung mga nagpapanggap na banal, pero putang na demonyo naman. Alam mo si Satanas, ganyan. Si Satanas noon, magpapanggap yan na matino siya para makinig ka sa kanya. O tapos, lalagyan kanya ng kung ano-ano sa ulo mo. O akala mo yun yung tama, pero hindi mo alam yung sinasamahan mo, si Lucifer pala yun. Ito ang paring Lucifer. Imbis na magpakalat ng mabuting salita, utangin na puros kabalbalan ang ginagawa. Dapat ito tinatanggalan to ng mga ng mga abito. O kung gusto mo pala maging aktivista, putang ina, wag mo nang gamitin ng Diyos. O kung gusto mo maging aktivista, sumama ka na, umakyat ka na sa bundok. Mamawa ka ng baril, lumaban ka sa gobyerno. Galit na galit ka pala sa gobyerno eh. Tapos ginagamit mo pa yung ginagamit mo pa yung Biblia ginagamit mo pa yung Katolisismo sa katarantaduhan nyo. Dapat diyan exorcist. Yung pag binibindisyonan mo yung nagsasalitang mga demonyo biglang nasasaktan. Senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit Ikaw yung mukhang alagad ng Diyos pero demonyo. Ikaw yung alagad ng Diyos na sumasyabu, bumabatak. Kaya ngayon ipinagtatanggol mo yung mga biktima ng war on drugs, na mga adik katulad mo. Galit na galit ka. Utangin ng tong pari na to, sarap sapukin sa mukha eh. O, Father, kung gusto mo magsuntukan tayong dalawa, utangin na mo ka. Babasagin ko yung pagmumukha mo talaga. Tanginan nyo. Nakakadiri kayo. Kaya hindi na kaya ang Pilipinas sa totoo lang wala nang mga masyadong nagsisimba. Kaya nga Katoliko wala nang masyadong nagsisimba. Sabi ko nga sa inyo, ang unang natin dito, relihiyon natin dito, relihiyong Islam at saka Katoliko. 300 plus years, 400 plus years na convert tayo to Catholicism. Sobrang korap ng Katolisismo, putangin na ganito ang mga pari. Puros katarantaduhan at kabalbalan yung itinuturo sa tao. Tinan mo, ang daming nag-usbungan na mga relihiyon sa Pilipinas. Iba't ibang klaseng relihiyon sa Pilipinas nag-usbungan. Bakit? Kasi puta wala ka ng tiwala sa mga ganitong mga pari. Itong mga pari na mga adik na makabatikos, wagas, pero putangin na mga kriminal din naman. ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis
ang hari ng katotohanan, ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. Yung ano naman yun? Tangina, lalim-laliman, tali-talinuhan, putangina, tuyot na yung utak mo sa kakasinghot mo ng methamphetamine. Kaya ganyan. Ayon sa House prosecutors, hindi muna nila tatanggapin ang ibinabalik na articles of impeachment ng Taki mo Senado. yan yung mga binindisyonan mo. Putangina. Yan ang binindisyonan mo, puros mga satanas yan. Tumanggap nga ng pera mga yan para pumirma sa impeachment ni BP Sara. Puros mga kawatan yan, binibindisyonan mo yan. Gusto raw muna sana nilang maghain ng motion to seek clarification para humingi ng kaliwanagan sa impeachment court. Nanindigan si House Prosecutor Jervy Luistro na naaayon sa saligang batas ang impeachment complaint at hindi lumabag sa one-year prohibition rule. Imposible rin daw ang gusto ng impeachment court na ipaalam ng Kamara sa ilalim ng 20th Congress na handa silang ipagpatuloy ang impeachment complaint. Hindi pa naman daw kasi nagko-convene ang 20th Congress. We do not defy. We do not Ano, tumanda na at pumangit na to. Bistado na kasi, no? Hindi naman ganyan yung tsura niyan noon. Pero nung nabisto yung mga kahayupan niya, yung mga kademonyohan niya, ayan, kita mo yung tsura ngayon. Putang ina. Mukhang katulong na hindi pinasisweldo. Hindi ba? disobey. We are merely deferring receipt of the same to give way to the clarification of all these issues surrounding the actions taken by the Senate last night. Tuloy na ang impeachment trial. Paano? Ay, sino ka? Paano matutuloy yung impeachment trial? Hindi ka naman hindi ka naman senator judge. Sino ka para magsabi na matutuloy na? Hindi ka naman senador. Hindi naman impeachment court ang Congress. Di ba ang impeachment court Senado? So, ang Senado itutuloy yung pagsosomon. Itutuloy nila. Pero yung decision whether acquit or hindi, yung trial proper, hindi yan magsisimula hanggat hindi ninyo tinatanggap yung remanding na yan. Hindi ba? May mga kondisyon ng Senado na kapag hindi nyo ginawa, di wala tayong pag-uusapan. Ang bola nasa inyo. So, the more na hindi nyo tinatanggap itong remanding ng Senado, the more na hindi talaga magpupush through ang impeachment ni BP Sara. Anong hindi maintindihan doon? No one can stop this anymore. Giit naman ni House Prosecutor Joel Chua, labag sa saligang Sorry. It is not within your power para matuloy ito. Because kung may makapangyarihan kayo talaga, hindi sana kayo umiiyak ngayon. Hindi sana kayo nagpapamisa. Hindi sana kayo nagpapamedya. batas ang ginawa ng Senado. Tila nag-aabogado na raw ang ilang senador para sa bise. Gayong ang kanilang obligasyon maging horado. Wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klaseng mga motion. Sino ka? Sino ka para magsalita ng ganyan, Chua? Congressman ka lang. Again, ang Senado, aside from Senate sila, impeachment court pa sila. Sila ang magdidesisyon, hindi ikaw. Whether itutuloy nila ito o hindi, acquittal o conviction, it's not within your hands and your power para ma-impluwensyahan nito. Kaya nga, yun tama yung sinabi ni Chis Escudero na this is not about Congress and Senate. Maaring ang Congress at Senate is co-equal, pero they do not have power over the Senate impeachment court.
Kami ang impeachment court at mas malakas kami kahit kanino. Walang power, authority, even the president, walang authority over us. Kami ang may say, kami ang makapangyarihan. So kung ano ang gawin namin, wala kayong magagawa. Kasi kayo dyan sa Congress, ganun din naman ang ginawa ninyo eh. Sa ayaw at sa gusto ng Pilipino, yung mga kabalbalan na ginawa nyo, ginagawa nyo pa rin. Walang nagre-reklamo. Bakit? Discretion nyo yan eh. O ngayon, nandito tayo sa Senado, sa impeachment court, which is the Senate. Kaya nyo mag-impose ng sanksyon sa kanila? Hindi. Why? Hindi kayo magkalibel. Kasi sila korte, sila ang may kapangyarihan, kayo wala. The taste of your own medicine, ika nga. Pag kayo nasa kapangyarihan, within your powers, kaya nyong mangbuli. Kaya nyong babuyin yung sistema. O ngayon, ginawa sa inyo, anong pakiram? Anong pakiramdam? Anong pakiramdam na powerless ka? Anong pakiramdam na kahit na anong iyak mo, hindi kayo pinakikinggan? O, hindi ba? Ayan, karma is digital. Dapat sila ay aakto na impartial o neutral. Pero O, kayo din naman eh. Dapat di ba impartial at neutral? Ba't naging impartial at neutral ba kayo? Kay BP Sara? Di ba pinagkaisahan nyo? Di ba nagkakandak ka pa lang ng hearing, putang ina, kriminal na ang tingin mo kay Inday Sara? Eh ikaw ang committee chairman. Dapat patas ka at neutral. Pero naging neutral ka ba nung ikaw ang umahawak ng mga reklamo ninyo kay BP Sara? Hindi. Oh, bakit ka ngayon nagdidiman ng neutrality sa mga senador? Eh tanga ka ba? Kayo nga namuliti ka eh. Do you expect yung mga senador na hindi mamumuliti ka? Oh, hindi ba? Bobo. o ngayon po parang hinaharang po nila ang demokrasya po dito sa ating bansa. Gayunman, welcome sa House Prosecutors ang paghahain ng summons ng Senado sa kampo ni VP Sara. Ang ibig sabihin lang daw nito, kinuha na ng Senado ang jurisdiction sa kasong ito, kaya mas malinaw na tuloy ang impeachment trial. We do not do this thing, we are sending the wrong signal to the Filipino people that our constitution can just be violated by powerful people. Hindi po Ba ganyan din nga kayo? Di ba powerful kayo nung Quadcom? Powerful kayo nung Tricom? Hindi ba binubuli ninyo yung powerless? Yung mga vloggers, di ba binabalasubas nyo? Dahil kayo yung powerful, ay ngayon, yung Senado, yung Senate Impeachment Court, mas powerful kaysa sa inyo. Anong pakiramdam? Na powerless. Yan, nasanay kasi kayo. Nasanay kayo na kayo lang ang may kapangyarihan. Malas nyo. Malas nyo kasi yung Senate President, kupal. Diba? Kaya malas nyo kapag naging presidente si Inday Sara kasi mas kupal yun. Diba ang saklap na powerless ka? Kaya sa susunod, kapag kayo may hawak ng kapangyarihan, maging patas kayo. Pag nagpatawag kayo ng mga hearing, maging patas kayo. Mantakin nyo si Kernel Grijaldo. Pinakulong nyo ng 6 na buwan. Anong patas dun? Bully kayo. Kapag may kapangyarihan kayo, you have the contempt powers. Ang ginagawa nyo, contempt kayo ng contempt. Bakit? It's within your discretion. It's within your powers. Kayang questionin? Hindi. O ngayon, bakit nyo kini-question yung Senado? Kasi mas makapangyarihan sila sa inyo. Kasi hindi ninyo kayang utusan ang Senado. Kasi mga kupal sila. O yan ang sinasabi natin. Oo, sabi nga nila, you reap what you sow. Kung ano ang itinanim mo, yun na nga anihin mo. O nagtanim kayo ng kabulastugan, anong inaani nyo? Ngayon, na-realize nyo, oh shit, kailangan na natin ng misa. Kasi kahit mag-tumbling tayo, kumain tayo ng bubog, maglaplapan tayo bawat isa, hindi natin mababago isip ng Senado kasi hindi sila korap katulad natin. Oh, yun lang. Agoy. ba? Hindi ito laban sa isang tao lamang. No, it's not personal.
If it's not personal, put it in court. 'Di ba? Kung hindi personal to, isampa nyo sa korte. Napakarami ng kaso ni Inday Sara. Okay na 'yun. Bago mag-adjourn ng sesyon, formal na inaprubahan ng Kamara ang resolusyong nagsacertify o nagpapatunay na naaayon sa saligang batas ang pagpapa-impeach kay VP Sara noong February 5. Inaprubahan din ang motion na i-defer o hindi muna tatanggapin ang ibinalik na articles of impeachment ng Senado hanggat hindi nila nasasagot ang ihahaing clarificatory queries ng prosekusyon. Naniniwala ang ilang House prosecutors Di ba? Yan ang sinasabi natin. Palakpakan. Oh. So ngayon, mga boss, napakasarap sa pakiramdam. Sabi ko nga, ito lang naman gusto nating makita na yung mga feeling powerful, maging mga powerless. Para at least maintindihan nila kung ano yung pakiramdam natin na mga ordinaryong Pilipino na binubuli-buli ng mga makapangyarihan. O ngayon, Congress, akala nila sobrang lakas nila. Akala nila with the power of the purse. Akala nila with yung kapangyarihan sa budget, kaya nilang gamitin para gawing aso lahat ng mga nasa paligid nila. It turned out, wala silang mga pangil. It turned out, wala silang bilang. Oh, it is the court, which is the Senate, mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Ngayon, nag-iiyakan. Putang ina, pati si Jesus, dinamay na. Pati yung mga paring adik. O, kita nyo, sino yung mga pari na nagmimisa sa kanila? Yung mga pari, yung pari na adik na, testigo. Di umano, mga nagsasampa ng kaso kay Pangulong Duterte. Di ba yung mga yan? Bakit ang daming pari? Bakit yan pa yung ginamit nyo? Kasi kakutsaban nyo yan. Kaya yan yung pare na ginamit nyo magmisa dyan kasi kakutsaban nyo yan. So, ibig sabihin yung mga kaso, yung mga witnesses, kasi witness nyo yan O ibig sabihin yung mga witnesses, talagang tinatamper ninyo. Yung mga witness, talagang kontrolado ninyo. Ngayon sabihin nyo, hindi ito personal. Sabihin nyo na hindi ito laban sa isang tao lang. Tangina, dyan pa lang sa nagmimisa kalaban na ng mga Duterte yan. Style nyo, bulok. Nek-nek nyo, hindi nyo na kami maloloko. Kaya tayo mananatiling nakabukas ang mga mata. Mananatili po tayong babatiko sa mga putang ina. Huwag po kayong matatakot sa mga kupal na yan. Malapit nang matapos ang paghahari-harian ng mga hinayupak na yan. Unti-unti, babalik na po sa Pilipino yung kapangyarihan. Dapat naman tayo makapangyarihan, hindi sila Dahil tayo lang naglalagay sa kanila sa pwesto. Kaya huwag kayong matakot magsalita. Kapag may nakita kayong mali, murahin nyo. Pag may nakita kayong mali, sitahin ninyo. Bakit? Putsang ina. Pinaglalaroan nila yung buhay natin Di tayo dapat pumayag dyan. Ang may-ari ng Pilipinas ay mga Pilipino, hindi politiko. Ang hinahire po natin, ang binoboto po natin, mga pinipili natin, hindi hari na mag-ahari-harian sa atin. Lagi niyong tatandaan yan. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at
sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang